mapa-Hijri calendar man, mapa-Gregorian calendar man, mapa-Chinese calendar man, bawal sa Islam ang isaulog ang bagong taon. Wala ito sa turo ng Islam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Kailangan natin itong talakayin at liwanagin sa atin bilang pagbibigay paalala, babala sa mga ilan sa mga kamuslimang patuloy na ginagawa ang ganitong gawain ng dahil sa kamangmangan o kaya ay kahinaan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, nang sa ganon ay maunawaan ng mga kababayan natin na mga non-Muslim na sa Islam ay walang pagdiriwang ng bagong taon. Although mayroong iba sa ating mga kamusliman na dahil sa kamangmangan o kaya kahinaan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatangkilik nila ang ganitong gawain. So, naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang kadahilanan, mga kapatid, bakit sa atin, sa relihiyong Islam, ay bawal ang pagdiriwang ng bagong taon. Una, mga kapatid, wala ito sa Islam. Kaya, hindi na natin kailangan na tangkilikin ang ganitong gawain sapagkat wala ito sa relihiyong Islam. Wala kang makikita ni isang ayah mula sa banal na Quran. Wala kang makikita ni isang hadith mula sa mga katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kang makikita ni anumang bakas mula sa history na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya itong tinangkilik, kanya itong isinabuhay, kanya itong ginawa. So bilang Muslim kapatid, ang karapat-dapat na tangkilikin natin ay ang katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging ang mga kababayan natin mga Kristiyano, paumanhin po, ang hangarin lamang natin ay may parating natin ng katotohanan at tayo ay magabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong hangarin na makapanakit ng damdamin ng tao. Maging ang kababayan natin mga Kristiyano, mga kapatid sa Islam, na kanilang isinasaulog ang New Year na ito, kaya bagong taon na ito mga kapatid, sumpaman kay Allah, wala silang makikitang proof, wala silang mailalantad na katibayan na ito ay tinuro ni Isa alaihi salatu wassalam o kaya tinatawag nilang si Jesus Christ. Maging sa aklat na kanilang pinagkukunan ng kaalaman patungkol sa relihiyon na kung tawagin nila ay Biblia, sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang makikita ni isang bersikulo na nagpapatunay na ito ay tinuro ni Jesus Christ o kaya ni Isa alaihi salatu wassalam. Ngayon, sino nga ba ang nag-originate ng katuruang ito mga kapatid? Kailangan natin maunawaan mga kapatid ang pinag-ugatan ng gawaing ito para mapagtanto natin kung bakit ang mga ulama taon-taon na lamang nila itong dinidiscuss. Hindi na sila napapagod, hindi na sila nagsasawa na i-discuss ang ganitong discussion. Para mapagtanto natin, alamin natin kung ano ang pinag-ugatan ng katuruang ito mga kapatid. Kung ating hahalukatin ang history mga kapatid, malalaman natin na napakalaki ng kinalaman ng mga Romanong pagano sa pagdiriwang na ito. Bakit mga kapatid? Kasi ang mga Romanong pagano ang nag-originate nito mga kapatid na isaulog ang bagong taon sa January 1. Bakit? Bilang pagpupugay nila, bilang pagsamba nila, bilang pagdakila nila sa isa sa mga diyos-diyosan nila na si Janus. Ulitin ko, si Janus. Kaya nga January
mula sa pangalang Janus, na si Janus ay kabilang sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Romanong pagano. Marami sa kanilang tinatangkilik na mga selebrasyon ay nagmula, ang nag-originate dito ay mga Romanong pagano. Maski ang 25th of December, ang mga Romanong pagano pa rin ang nag-originate nito. Si Janus, kung makikita ninyo sa Facebook, mayroon kayong makikitang dalawang mukha. Ito'y si Janus. Si Janus ay mayroong dalawang mukha. Yung mukha niya ay nakaharap sa likuran, habang ang isang mukha naman ay nakaharap sa harapan. Yung pagharap niya, yung mukha na nakaharap sa likuran, ay nagsasagisag na alam niya yung mga nakalipas na mga nangyari. Alam niya, batid niya ang lahat ng mga nangyaring nakalipas, kaya siya tumitingin doon sa likuran. Ang nakaharap naman, mga kapatid, ay nagsasagisag na alam niya ang mangyayari pa lamang na future. Tingnan niyo, dito pa lamang napakalaking shirk. Napakalaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang sino man ang may alam sa mga hinaharap maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag may pinaniwalaan ka na sino man maliban kay Allah, maniwala ka na alam niya yung mga mangyayari pa lang, ikaw ay nakapagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay hindi katuruan ng Islam, maging ang mga Kristiyano, hindi sa kanila ito. Bagkus na-adapt lamang nila ito sa mga Romanong pagano. Paano nila na-adapt, mga kapatid? Kasi nung unang panahon, mga pagano po ang mga Romano. Ngayon, nung dumating yung da'wa ng Kristyanismo, nung dumating yung relihiyong Kristyanismo sa mga pagano, nagsipagpasukan sila sa Kristyanismo. Pero ang mga nagsipasukan sa Kristyanismo na dati mga pagano, hindi pa nila isinusuko ang dati nilang mga nakaugalian na mga selebrasyon. Ang nangyari, ipinasok nila, isinabay nila sa paniniwalang Kristyanismo. Tulad ng 25th of December, na mayroon silang ipinagdiriwang noon, ngayon, sinabi nila na ito ay kapanganakan ni Jesus Christ. Wala kang makikita sa Bible ni isang verse na sa 25th of December ipinanganak si Jesus Christ. Okay, si Isa alayhis salatu wassalam. Masakit man, mga kapatid, pero ito ang katotohanan. Mas mainam ang masakit, marinig natin at maitama natin ang pagkakamali natin kaysa napakatamis pero mananatili tayo sa kaligawan. Tandaan natin yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang katotohanan ay hindi nakabase sa kung gaano kasarap ito pakinggan. Hindi dyan nagbabase. Ang katotohanan ay nakabase sa proof, evidence na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi sa kung gaano ito kasarap sa pakinggan. Hindi sa kung gaano ito kasarap sa pandinig. Pangalawang kadahilanan kung bakit walang pag-celebrate, walang pagdaraos ng bagong taon sa relihiyong Islam. Inna fi hadha al-ihtifali tashabbuhan bil kuffar. Tunay na napapaloob sa selebrasyon na ito ang panggagaya sa mga non-believer, panggagaya sa silang mga walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na mariing ipinagbabawal ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na naiulat ni Abu Dawud. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sa malapit-lapit na kahulugan, sino man ika ang manggaya sa grupo ng mga tao, manggaya sa nasyon, siya ay mapapabilang sa kanila. Kung ang tao ay mapabilang sa silang gumagawa ng maasiya, pagkakasala kay Allah, siya ay napabilang sa kanila. Kung ang tao ay mapabilang sa silang gumagawa ng mga bid'a,
tunay na siya ay napabilang sa kanila kung ang tao ay mapabilang sa silang gumagawa ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na siya ay napabilang sa mga taong musyrikun, mapagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Isa pang kadahilanan mga kapatid sa Islam kung bakit bawal sa Islam walang pagdaraos, pag-celebrate sa bagong taon sa relihiyong Islam. Punong-puno ito ng pamahiin na ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Una mga kapatid, kabilang sa mga pamahiin ay ang mga bilog na prutas, mansanas, orange, mga grapes, basta bilog. Kanilang pinaniniwalaan na ito daw ay pampaswerte. Allahul mustan. Ha? So sabi ng mga scholar, sino man ang kanyang paniwalaan na ang mga prutas na mga bilog-bilog na ito ay mayroong puwersa, mayroong kapangyarihan, mayroong kakayanan na gawin niyang masagana ang kanyang buhay sa susunod na taon, subhanallah, ito po ay syirkun akbar, malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagbibigay ng kasaganaan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nag-aayos ng ating mga sitwasyon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sa mga prutas natin, isasandal yung kapalaran natin, isasandal yung ating mga buhay natin, isasandal ang ating mga kinabukasan kung mayroon naman tayong tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang paniniwala ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ay sinasandal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagsasandal, hindi niya sinasandal sa mga bagay, mga makhluk. Ang prutas ay masarap, ang prutas, orange, mga grapes, mga lansones, napakasarap niyan. Pero walang kinalaman niyan sa pagiging mapalad. Walang kinalaman niyan sa pagiging masagana ng buhay ng tao. Walang kakayanan yan mga kapatid. Ang prutas ay pagkain. Hindi yan sinasandalan. Hindi yan hinihingan ng kasaganaan. La hawla wala quwwata illa billah. Sa mga selebrasyon na ito, mayroong mga paputok na nangyayari. Kaya nga mayroong OG, mayroong 5-star, mayroong plapla, mayroong super lolo, kung ano-ano mang pagpapuputok. Ano ang pamahiin nila dito mga kapatid? Ito bilang mga Muslim para maunawaan natin mga kapatid. Ha? Para maunawaan natin mga kapatid. Ha? Ano ang pamahiin nila dito? Naniniwala sila na ang pagpapaputok ay nagpapataboy ng kamalasan. Nagpapaalis ng kamalasan. Another pamahiin naman na ipinagbabawal ng Islam. Tandaan natin, at-tiyaratu syirkun salasan. 3 beses sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na naiulat ni Abu Daud. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pamahiin ay shirk. Ang pamahiin ay shirk. Ang pamahiin ay shirk. Hindi biro mga kapatid ang shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pamahiin nila dito? Nagpapalis ng kamalasan. Another kamalian. Sa Islam, walang swerte, walang malas. Tandaan natin yan. Ang lahat ay sinasandal natin kay Allah. Nananalig tayo kay Allah na sa atin ang gawa na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang awa para sa atin. Ang kontrol sa kasaganaan natin. Siya ang may kontrol sa kasaganaan ng buhay natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung mayroon mang kabutihan ang dumating sa ating buhay, magpapasalamat tayo. Bakit? Kasi alam natin na si Allah yung nagbigay ng kapahintulutan noon. Kung hindi pinahintulot ni Allah, kahit anong pagsisikap ng tao sa kanyang business, sa kanyang gawain, hindi siya magiging success. Yan ang Muslim. Hindi siya nagmamalaki. Bakit? Alam niya na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil sa, swerte ako ngayon. Nakayelo ako, kaya swerte ako ngayon. Dahil sa kinain kong bilog-bilog na prutas. Dahil sa ganito, bla bla bla. Nagkaganito ako. Ang Muslim, isa lang ang pinag-aadresan niya ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang Muslim. Dapat ganyan tayo mga kapatid.
Kasi tanggap naman natin na tayo ay mga Muslim. Ganon din naman kung siya man ay tamaan ng hindi mabuti sa kanyang paningin o kaya masakit na mga pangyayari, bagyo, kalamidad, namatayan, napusoy, yung kanyang business nasira, bla bla bla. Ano ang sifa katangian ng isang Muslim? Ang katangian ng Muslim nagsasabar, nagtitimpi, tanggap niya ang ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na ito'y pagsubok lamang sa kanya ng kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya isinisisi sa kamalasan. Tingnan niyo yung taong walang pananampalataya kay Allah. Tingnan niyo, kapag halimbawa hindi nakabinta, pati yung anak niya, sisisihin, ikaw kasi nandito ka kasi. Bakit pumunta ka ba dito? Malas kang bata ka. La ilaha illallah. Ang Muslim, napakadali ng turo na ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. At sa kanilang Panginoon lamang sila nananalig. Yan ang Muslim, mga kapatid sa Islam. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin natin kay Allah na ipaunawa sa atin ni Allah ang totoong katuruan ng Islam. Isa pang pamahiin, maling paniniwala na napapaloob sa selebrasyong ito, na pinaniniwalaan ng mga tao, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapaputok daw ay nagpapataboy kay Satanas. Tingnan niyo mga kapatid, ang mga taong naniniwala nito ay hindi nila batid kung mula saan si Satanas. Sa Islam, alam natin kung sino si Satanas. Mula saan siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sabi ni Satanas na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Noong pasujudin ni Allah yung mga anghel, pati na rin si Iblis, kaya Adam, ama natin na si Adan alayhi salam, bilang pagmamalaki, nag-refuse si Iblis. Sabi niya, ana khairum minhu. Ako ay mas mainam sa kanya, bilang pagmamataas ni Iblis. Bagay, ayaw niyang sundin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ana khairum minhu, khalaqatani min nar. Nilikha mo ako mula sa apoy. Samantalang ito, si Adan, ay nilikha mo mula sa lupa lamang. Ano doon? Gusto nating ikot? Yung pagkasabi niya na khalaqtani min nar, nilikha mo ako mula sa apoy. So si Iblis, si Satanas, nilikha ni Allah mula sa apoy. Ang paputok na inakala ng mga tao na magpapataboy kay Iblis, subhanallah, paano may tataboy ng paputok na ang paputok ay nagpuproduce ng apoy, samantalang si Iblis ay apoy din. Paano niya katatakutan yung kanyang pinagmulan? Apoy din siya. Sa apoy din siya nagmula. Dito pa lang, napakalaki ng kamalian talaga. Mapapatunay na kamalian ng ganito mga pamahiin. Ang magpapataboy kay Satanas, mga kapatid, ay ang pagpapakupkup natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang zikr natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang paraan para mapalayo tayo kay Satanas. Mapangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa pamamagitan ng mga ganito mga pamahiin, mga kapatid sa Islam. Ngayon, mga kapatid sa Islam, bilang Muslim, pagkatapos mong malaman na ang selebrasyong ito, pag-celebrate nila sa bagong taon, ay punong-puno ng karumal-dumal, punong-puno ng kamalian, punong-puno ng ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang Muslim, kung ikaw man ay dati ay kabilang sa mga taong tumatangkilik sa selebrasyon na ito, payo ko bilang kapatid mo sa Islam, magtauba po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng kasalanan, kapag tayo ay nagtauba kay Allah, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng totoo, tatanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi biro, mga kapatid, ang mga napapaloob sa selebrasyon na ito. Sa original pa lang, sa pag-originate pa lamang ng mga pagano, shirk na ang napapaloob dito, kasi bilang pagpupugay sa kanilang Diyos-Diyosan na si Janus. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi biro ang shirk.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Suratun Nisa verse 48. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah ay hindi niya ipapatawad ang siya ay ipagtambal. Hindi niya ipapatawad sa kabilang buhay. Ang taong mamatay na kanya tinataglay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, wala na siyang pag-asa. Pero kung siya ay magbabalik loob habang buhay pa siya dito sa mundo, mayroon siyang pag-asa na patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na hindi papatawad ni Allah ang pagtatambal sa kanya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, subalit ipapatawad niya ang kasalanang liban sa pagsishirk, pagtatambal kay Allah, sa siyang nanaisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim ay kadidirian niya ang mga gawaing napapalooban ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang Muslim ay matuto kang mag-refuse sa mga gawaing ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang uri ng pagkikipagtulungan, pag-celebrate nito, o kaya pag-attend sa mga selebrasyon na ito, o kaya pagbati ng Happy New Year, o kaya ano paman, o kaya pagtitinda ng mga item, na mga direktang mga item, mga bagay na direktang sumasagisag sa mga selebrasyon na ito, tulad ng lantern, parol sa Christmas Day, tulad ng mga parol, Christmas tree, kagaya rin ng pagbibinta ng mga paputok, mga turutot para sa pagsaulog nila sa New Year. At ang Islam ay nagbabawal sa anumang pagsuporta sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At kayo ay magtulungan sa kabutihan at pagkakaroon ng takot kay Allah. At huwag kayong magtulungan sa mga gawaing makasalanan at paglabag. Lahat ng uri ng pakikisa sa mga selebrasyong ipinagbabawal ng Islam ay pinagbabawalan po tayo. Malawak ang lupain ni Allah, ang rizq ay pagmamayari ni Allah, ang pera, kwarta, ang pagiging successful sa ating mga business ay control ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong gumawa ng gawain na magiging dahilan na ipagbabawal sa atin ni Allah ang totoo niyang biyaya para sa atin. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paalala lamang, kapag tayo ay natamaan, huwag tayong mag-isip ng agad na masakit na pag-iisip sa ating kapwa. Pag tayo ay natamaan ng nasiha o kaya sermon o kaya khutbah, ano ang gagawin natin? Humingi tayo ng gabay kay Allah. Ya Allah, kung ang sinasabi ng imam na yan, kung ang sinasabi ng ustad na yan, kung ang sinasabi ng khatib na yan ay totoo, ya Allah, linisin mo ang aking puso, gabayan mo ako sa pagsunod dito. Yan ang dapat na gawin natin. Huwag tayong agad-agad, ang sakit naman ng salita ni ustad. Paano tayo magagabayan, mga kapatid? Kung hindi tayo matutong tumanggap ng masakit, yung taong hindi iinom ng gamot dahil sa mapait, hindi gagaling. Pero kung pipilitin niya, gagaling siya, biidhnillah, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.